Nina, ang bango mo ngayon. Pinili ko itong pabango para sa iyo. Gusto mo ba ito? Gusto ko ito. May regalo para sa iyo sa kotse. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng handaan. Nanay, Jiangze, anong ginagawa ninyong dalawa? Xiao Fan, hindi ito ang iniisip mo. Fan, huwag kang magkamali ng intindi. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Kayo dalawa. Sasabihin ko sa biyenan ko ngayon din. Tuturuan kitang umintindi ng sarili mong negosyo. Ikaw, Bilisan mo. Tulungan mo akong iangat ang mga paa niya. Pankyush, huwag mo akong sisihin, okay? Sisihin mo lang ang sarili mong malas sa buhay na ito. Xiao Fan, ang pera sa relocation mula sa pamilya namin Ye, hindi mo ito matatamasa. Mag-ingat ka sa susunod mong buhay. Isang lalaking baog. Mamatay ka na. Bilisan mo. Umalis na tayo. Ina, hindi ba ako namatay? Bakit ako nandito? Mahal, okay ka lang? Anong ginagawa mo? Hindi mo man lang mahawakan ang simpleng gawain. Mahal, iiwan ko ito kay Itay at sa akin. O kaya, umuwi ka at isama mo ang iyong stepmom. Bilisan, bilisan, dali. Ipinanganak akong muli. Sa nakaraan kong buhay, pinatay ako ng mag-asawang nangangalunya. Sa buhay na ito, babayaran mo ito ng dugo. Mahilig manggulo sa istasyon ng radyo. Kung gayon, gagawin kitang mahayag at mapahiya sa publiko. Nakuha ko. Mga kababayang kumain at uminom kayo ng mabuti. Ako, si Ye Guangkun, ay nagtataas ng baso sa inyong lahat. Mabuti. Salamat, Ginoong Ye. Nagdesisyon na ako. Mula sa kompensasyon sa demolisyon, kukuha ng 1 milyon para gantihan ang kabutihan ng mga kababayan. Mahusay. Sige, sige. Umupo. Si Lauye ay mapagbigay. Inumin ko ito para sa mga kababayan. Sayang naman. Walang kwenta ang anak kong babae. Nag-asawa siya ng walang kwenta. Hindi man lang makapag-anak ng lalaki. Sabihin mo sa akin, anong kasalanan ang nagawa ko? Hoy, Lauye, huwag mong sabihin yan. Hindi ba mayroon ka pang mabuting asawa at isang ampon na anak? Ang mabuti mong asawa at ampon na anak ay nagkakatuwaan. Hindi ko talaga maintindihan. Si Aje ay napakagandang lalaki. Sinabi ko sa iyong pakasalan siya at ayaw mo pa rin. Tay, ayaw ko lang talaga sa kanya. Anong panahon na ito? Ginagamit pa rin ang kalokohang arranged marriage. Hindi mo naman makakapag-asawa ng tanga, di ba? Kung talagang hindi mag-work, diborsyuhin mo siya. May pera na ako ngayon. Sa pinakamasama, babayaran ko ang kompensasyon. Pakasalan mo si Aje ng mabilis. At mabilis na bigyan ako ng hapon. Hey, huwag kang masyadong magmalabis. Mahal ko, si Kiyushi. Hindi ko siya didiborsyuhin. Lumaki ka na, ha? Maniwala ka. Sasaktan kita. Hoy, Kuya Kun, huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Hindi ba mayroon ka pa ring isang batang asawa?
Habang bata ka pa magkaroon ka ng isa pa. Oo, magkaroon ka ng isa pang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang lahi. Tama yan. Bakit hindi ko naisip yun? Nasaan ang asawa ko? Hampa ang mga ngaliwa. Malapit nang magsimula ang palabas. Sa tingin ko, nakita ko lang ang aking biyenan na palihim na gumagala, kasama si Zhangze. Anong ibig mong sabihin diyan? Sino ang sinasarkastiko mo? Ayaw kong marinig yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sino ang nakakaalam kung ano ang dalawang kabataan pwedeng gawin kapag lumalabas sila? Ninang, ang bango mo ngayon. Pabango na binili ko para sa iyo. Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Marami pa ako para sa iyo sa kotse ko. Naghanda ako ng regalo. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng bangkete. Ang kulit mo. Napakabuti mo sa akin. Hindi tulad ng matandang bastos na iyon. Hoy, ito. Pinapakinggan ng boses na yon. Parang ang biyenan. At si Zhangze. Para bang mga boses ni na Biyenan at Zhangze. Ulitin mo yan. Tay, hindi ako nagsisinungaling. Makinig kang mabuti. Talagang parang boses ni Zhangze yun. Ang kasama niya sa huli ay si Biyenan lang. Kuya Kun, huwag mong sabihin yan. Parang siya talaga yon. Ang boses ay nanggagaling sa radyo. Ibig sabihin, may tao sa istasyon ng broadcast na palihim. Tingnan natin. Tama. Kung sino man yan, hilahin natin yang walang hiyang yan palabasin. Kunin ang mga gamit ninyo at pumunta sa istasyon ng broadcast. Tara na. Teka, Ano yon? bakit narinig ko mga tunog sa labas? Kalokohan. Kami lang dalawa dito. Si Lauye at ang iba ay sa pintuan ng baryo nagpipista tara. Teka. Hoy, anong ginagawa mo? Ayaw mo ba? Hoy, teka. Sa tingin ko, bukas ang broadcast. Ailing broadcast? Kailan naka-on ang bagay na ito? Paano ko malalaman? Anong gagawin natin ngayon? Ang mga boses natin kanina lahat ay... Naku na broadcast ng live. Kailangan nating umalis dito. Nakalock ang pinto mula sa loob. May tao talaga sa loob. Ano ang gagawin natin? Ikaw, tumakbo, bilis! Saan ako tatakbo? Lumundag ka sa bintana. Ikatlong palapag ito. Ikatlong palapag. Hoy, nakita ko siya. May babae doon. Liping, nasa loob ka ba? Mahal, ano ang problema? Liping, narito ka pala. Sino ang kasama mo? Buksan mo ang pinto ngayon. Ako. Mag-isa lang ako. Buksan ang pinto. Papasukin mo ako. Ako. Hindi ito magandang oras. Mangyaring umalis. Nanay, kung wala talagang tao, bakit ka natatakot? Stepmom, sabi lang ni Kyoshi, nakita ka at si Zhangze na magkasamang umaalis. Anong nangyayari? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako lang ang nandito. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, sisirain ko ito. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Tago, bilis! Saan ako magtatago? Saan magtatago? Hoy, may ideya ako. Sino mang kumalagkad sa kanya palabas, bibigyan ko siya ng 10,000 yuan. Buksan ang pinto. Lumabas, mga ngalunya. Buksan. Bilis! Buksan ang pinto! Buksan! Buksan ang pinto. Lumabas. Buksan ang pinto, bilis. Tigilan mo na ang pagtatago. Xie Liping, bakit hindi mo buksan ang pinto? Lauye, baliw ka ba? Buksan ang pinto. Buwisit ka. Napakabuti ko sa'yo. Niloko mo ako. Nasaan ang ibang lalaki? Ipapalunod kita sa kulungan ng baboy. Nasaan siya ngayon? Hoy, bakit siya lang? Loko-loko ba kayo? Anong relasyon? Tigilan mo na ang kalokohan. Hindi tama yan.
Hindi ba sinabi mo lang na may tao sa istasyon ng radyo? Narinig nating lahat, ang istasyon ng radyo ay talagang nag-broadcast ng boses ng isang lalaki. Bakit mo nasabing may tao? At ngayon, nasaan siya? Sino ba talaga ang nagsabing may iba ako? Sinong nagsabing dapat akong malunod sa kulungan ng baboy? Kulungan ng baboy, ha? May iba, ha? Pananakot, ha? Ye Guangkun, sa tingin ko'y nagiging medyo matapang ka sa perang yan, di ba? Hindi yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung kumakain tayo, narinig namin ang kakaibang ingay. Ang istasyong ito ay inabandona ng maraming taon. May ingay, normal lang yon. Paano mo maipapaliwanag ang hindi mo pagbubukas ng pinto? Oo, ina. Sa gitna ng hapunan. Bakit ka pumunta rito? Nakikita ko na ngayon. Kayo dalawa, nagkakaisa kayo laban sa akin? Ang asawa kong si Lao Ye kakakuha lang ng pera sa relocation at ginagawa ninyo to? Pinagbintangan ako. Gusto ninyong kunin ang pera para sa sarili? Kyushi at lahat. May narinig kaming ingay. Pumunta kami rito dahil sa pag-aalala. Huwag kang magsalita ng walang katwiran. Ang asawa mo ang nag-udyok sa amin na pumunta rito. Oh, Fan Kyushi. Kaya ikaw pala ang nasa likod nito. Oh, naiintindihan ko. Naiinggit ka kay Zhangze. Naiinggit ka dahil mas maganda katawan niya at mas may kaya siya kaysa sayo. Hindi ba't hinabol niya dati si Xiao Xiao? Naiinggit ka? Kaya mo kami pinagbintangan. Sinabing may relasyon kami. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang reputasyon ko bilang may asawa ay sinira ninyo. Ngayon, kung hindi kayo hihingi ng tawad sa akin, hindi ito matatapos. Ako. Asawa, bakit mo ako sinaktan? Ikaw talaga ang sinaktan ko. Ye Guangkun. Kayo buong pamilya mo binubuli ako. Lalaki ka ba talaga? Para ka lang sa kung anong nasa ilalim? Duwag ka. Kyushi, magpaumanhin ka sa kanya. Hayaan mong magsalita ako ng makatarungan. Kyushi, hindi kailangan gawin ito. Mag-sorry ka na. Magkunwari na lang na walang nangyari. Hindi ako mali. Hindi ako hihingi ng tawad. Duwag. Sa tingin ko hindi ka magkaanak, bastos ka. Palagi kang nagdududa na may kabit. Sa tingin ko ang dapat talaga ilagay sa kulungan ng baboy ay ikaw. Sutil ka, di ba? Binigyan ka na ni Liping ng paraan. Kaya, huwag kang masyadong sutil. Xiao Fan, ikaw rin. Kumakain tayo ng maayos. Ikaw naman ang nagdulot ng eksena. Nasira lahat ng mood. Wala kang ginagawang kapaki-pakinabang, pero magaling kang gumawa ng gulo. Kayo ngang mga edukado, talagang marunong. Huwag mo akong pilitin na sabihin ito sa pangalawang beses. Bilisan mo. Malinaw kung nakita kayong dalawa lumabas ng palihim. Talagang may relasyon kayo. Hoy, nakita mo? Nasaan ang ebidensya? Huwag magsalita ng walang patunay. Tama na. Si Xiao Jie ay inaanak ko. Kailan pa naging kabit ng ninang ang inaanak? Nakakahiya, di ba? Sabihin mo sa akin, wala akong ebidensya para patunayan na may relasyon sila, di ba? Wala ka ring ebidensya na wala silang relasyon. Sinisiraan mo ako. Bakit hindi mo sabihin sa akin, pagkatapos magsimula ng handaan, saan ka pumunta, at si Zhangze? Paano ko malalaman? Umuwi siya. Sa iyong paningin, ang magkasamang maglakad ay may relasyon? Hoy, ang kapitan madalas pumunta sa bahay ng byuda sa baryo. Relasyon din yon? Hoy, Xiaofan, ang ating baryo ay modelo ng moralidad. Paano mo nagawa yan? Mag-sorry ka na. Kumakain kami sa may pintuan ng baryo. Kung lumabas si Zhangze, makikita namin siya. Hindi mahirap hanapin siya. Tatawagan ko siya ngayon. Tatay, Lumuhod ka. Tatay, ano ang ginagawa mo? Wala kang sasabihin. Ikaw, maliit na hampas lupa. Sawa na ako sa iyo. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Liping. Tatay, kailangan ba talaga ito? Huwag kang makialam. Kung hindi, tatapusin na natin ang pagiging mag-ama. wala akong ginawang mali. Mahal. Ako. Siguro dapat na lang tayong humingi ng tawad? Ikaw din? Siguro, talaga namang isang hindi pagkakaintindihan lang. Noong pumasok tayong lahat sa loob, wala talaga tayong nakitang iba. Pamilya naman tayong lahat, sa iisang bubong. Huwag na nating gawing malaking issue. Oh, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang ating Xiao Xiao. Ang bait niya. Hoy, ikaw, dapat ay isang guro sa elementarya.
Bakit ang tigas ng ulo mo? Sa maikling panahong iyon, hindi nakatakas si Zhang Zhe. Tiyak na nagtatago siya sa isang lugar. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Akala mo ba pinakasalan ka niya, sa kanyang edad, para saan? Talaga bang para sa iyong mabuting kalusugan? Ha? Ano ang sinasabi mo? Papatayin kita. Hempe, nakuha kita. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Mahal, tama na. Pero kahit patayin mo ako ngayong gabi, hindi nito babaguhin. Ang katotohanan na ang babaeng ito ay nandaya sa akin. Pumunta ka sa impyerno. Anak ka ng puta. Mamatay ka. Hoy, nandito ang kalaguyong. Ikaw, Mokong. Paano mo nangahas na lokohin ang asawa ko? Ninong? Ninong? Pasensya na, Ninong. Huminahon ka. Lauye, pakawalan mo siya. Ngayon pa nga, pinoprotektahan mo pa rin siya. Papatayin ko kayong dalawa. Mga ngaliwa. Ninong, huminahon ka. Papatayin kita. Ninong, tigil. Tigilan mo, tigilan mo. Tatay, Bie, Sabihin mo, sino ang nauna? buti naman. Ngayon ko lang nalantad ang kanilang relasyon. Hindi na mauulit ang trahedya. Hindi ako mahihiwalay kay Xiao Xiao at hindi ko na siya makikita. Pinalayas ninyo ang sapat na tao. Mag-amin na kayo. Oo. Wala kaming kasalanan. Ang katotohanan ay nasa harapan na natin. Itatanggi mo pa ba? Matigas pa ang ulo. Dalhin sila sa upuang itik. Anong ebidensya ang mayroon ka? Pinagbibintangan lang niya tayo. Ako, dumating ang inaanak ko, Shai. Shai pumunta para. Pumunta ako para pasayahin ang ninong ko. Ngayon ay espesyal na araw ng aking ninong. Nagdala ako ng gintong pulseras na dragon at phoenix. Ipinapakita ko ang mga ito. Sa aking ninang. Ano ang nandoon sa radyo? Ano ang matamis na amoy na iyon? Ano ang ibig sabihin yon? Narinig ito ng lahat ng malinaw. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Gusto lang ng taong ito sirain ang reputasyon ng ninang ko. Siya dapat ang isakay sa upuang itik. Ye Guangkun, tapat ako sa'yo. Naniniwala ka ba na kaya kitang lokohin o naniniwala ka sa taong hindi magkaanak, ang bating ito? Sa palagay ko, si Fan Qiushi ay hindi talaga mabuting tao. Kung hindi ko nakita sa sarili kong mata noong nakaraang buhay, ngayon ay maniniwala sana ako sa iyong mga kasinungalingan. Ngunit, namatay na ako isang beses, kaya handa na ako. Bago magsimula ang handaan, pumunta ako sa himpilan ng radyo at binuksan ang recorder. Gusto mo ng ebidensya? Ipapatugtog ko ang recording ngayon. Ilalagay ko ang tape at naroon na ito. Paano mo nalaman na darating kami bago magsimula ang handaan? Niloloko mo lang kami. Pag-isipan mong mabuti. Sa harap ng maraming tao, ang pagpatugtog ng recording ay magtatak sa inyong relasyon magpakailanman. Kapag nangyari iyon, gusto kong makita kung paano kayo makakasurvive sa baryong ito. Pasto, tama na. Pekeng recording. Hindi. Tape ko. Mga kabarangay, galing siya sa syudad para magturo, mapanlin lang ang mga taga-syudad. Itong recording ay peking ginawa niya. Tama. Makinig ka, bata. Huwag mong akalaing magagawa mong ipikit ang ilong at gayahin ang boses namin. Sa unang pakinggan ay may 70 hanggang 80% pagkakahawig. Pero sinasabi ko sa inyong lahat, ito ay sinadya niya para lokohin ang lahat. Talagang mapanlin lang ang mga taga-syudad. Kung wala kang kalokohan,
Bakit mo binasag ang recorder ko? Kapag pinaandar na ang recording, kung totoo o peke, kung may pumeking nagpanggap sa pamamagitan ng pag-ipit ng ilong, magiging malinaw lahat, Dura. Ano bang kinakabahan mo? Wala na ang peking ebidensya at nagsasalita ka pa ng walang katuturan, ay isasama kita sa kamatayan. Xiao Zhang, ibaba mo ang patpat. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi ba't maayos naman akong nagsasalita? Gumawa itong walang hiya ng peking testimonya para malunod tayo sa kulungan ng baboy. Sige, kaya kong makipag-usap ng maayos, basta siya ang malunod sa kulungan ng baboy. Saka ako makikipag-usap ng maayos. Pekeng testimonya? Buo ang tape, basta may ibang recorder, maaari itong patugtugin. Nagpapalusot ka lang. Ang recorder mo ay nabasag na. Paano patutugtugin ang recording? Mayroon sa paaralan. Kapitan, patawag po kayo sa paaralan para kunin ang backup recorder. Hindi pwedeng kunin ang recorder. Hindi mo ba sinabi na hindi ka nandaraya at ito ay pekeng ebidensya? Bakit hindi ko pwedeng kunin ang recorder? Zhang Zhe, siniraan niya ang iyong ninang ng ganito. Patayin mo siya para sa akin. Papatayin kita. Ang bagay na ito ngayon, mukhang hindi ito maaayos ng mapayapa sa pagitan ng dalawang panig ninyo. May nagsisinungaling. Iniisip mo ba na ako, ang kapitan ng barangay, at ang mga taga-nayon ito, para sa mga tanga? Uzi, pumunta ka sa paaralan. Dalhin mo ang recorder dito, isang pakinggan, at malalaman natin ang katotohanan. Sige, Kapitan. Pupunta na ako agad. Bata, gagawin mo ba? Isuko ang peking ebidensya? Ako, Fan Kyoshi. Hindi pinalaki para matakot. Narito ang recorder. Xiao Fan, pag-isipan mo, ang daming tainga na ito, hindi bingi. Kung nagbibigay ka ng maling testimonya, yuyuko ka sa kanila at hihingi ng tawad. Pagkatapos, umalis ka sa nayon. At kailangan mong hiwalayan ang anak ko. Daday? Kapitan. Tatay. Mahal. Malinis ang aking konsensya. Paano kung sila ay nagkakarelasyon? Hindi kami. Isang lalaking mangangalunya at isang babaeng mangangalunya. Mula pa noong unang panahon, kahit anong kapalaran ang kanilang naranasan, iyon ang haharapin nila. Mahal? Huwag. Natatakot ako. Mahal. Ipagsasapalaran ko ang aking buhay. Para lang. Ilantad ang masamang mag-asawang ito. Huwag mag-alala. Palagi akong kasama mo. Hindi. Sira ang recorder na ito. Nasira ang tape ko. Sa tingin ko, ikaw ang nakasira ng recorder. Ikaw mismo. Natatakot ka lang na makita ng lahat na peke ang ebidensyang ito. Kaya kong ayusin. Ayusin? Hindi mo kayang ayusin. Nagpapaliban ka lang. Bastos. Linisin ang pangalan ko. Marami kang sinabi, di ba? Magsalita ka. Bitawan mo ako. Tigilan mo. Kung hindi dahil sa lahat ng mga taga-baryo na nagpatotoo para sa akin ngayon, isang babaeng tulad ko, masisira ang reputasyon ko dahil sa iyo. Lauye, ngayon nakita mo na ba ang iyong pinakamamahal na manugang? Pinaghihiwalay mo kami ng aking asawa. Ano ang motibo mo? Ako. Lauye, kapitan ng barangay, mga kabarangay. Kung hindi kayo manindigan para sa akin ngayon, mas gugustuhin ko pang mamatay. Ako. Nakita ko talaga sila. Mahal? Ayos ka lang? Tatay, bitawan mo ako. Ang aming pamilyang Ye ay hindi na siya magiging miyembro. Hiwalayan mo agad siya. Uulitin ba ang kasaysayan ng aking nakaraang buhay? Hindi.
Talagang hindi ako maaaring mamatay. Peke ang ebidensya mo. Paninirang puri sa asawa ko. Humingi ka ng tawad kay Liping ngayon din sa pamamagitan ng pagluhod at pag-amin ng iyong pagkakamali. Luhod! Tatay, tigil na. Kyushi, siya ay panandaliang nabulag. Humihingi kami ng tawad. Ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Mahal, talagang hindi ko. Tigilan mo na ang pagmamatigas. Ayaw ko ng diborsyo, mahal. Aminin na lang nating mali tayo, okay? Si. Aaminin ko na. Pasensya na. Ayon sa kaugalian sa aming bayan, kung talagang taos-puso kang gustong humingi ng tawad sa isang tao, dapat mong dilaan ang kanilang sapatos. Dilaan mo, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung gusto mo ng kapatawaran ko, dilaan mo ang aking sapatos hanggang malinis. Inaapi mo siya. Tay ka. Ito ay sobra na. Laoye, galit na galit ako. Kung hindi mo sipain itong walang kwentang duwag sa bahay ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa. Hindi ako mabubuhay ng ganito. Buwisit ka. Hindi ka na muling tatapak sa bahay ng angkan ng Ye. At bukas, diborsyuhan mo agad ang aking anak na babae. Tatay, ayaw ko ng diborsyo. Kaawa-awa kang babae. Ako. Huwag mong galawin ang asawa ko. Layas. Ang anak kong babae ay hindi na asawa mo. Sumama ka sa akin. Umuwi na tayo. Bitawan mo. Alice. Kyushi, Ano bang problema ng lalaking ito? Nahimatay ba siya o patay? Pakialam mo sa sarili mo. Ano ang problema? Hindi ako buntis, tama ba? Ikaw ay. Kasalanan mo lahat. Hindi ka gumamit ng proteksyon. Kung malaman ni Laoye buntis, ako siguradong papatayin niya tayo. Kasalanan mo lahat. Huwag ka pang magpanik. Magpa-check up tayo sa ospital muna. Tara na. Bago kita tapusin, hindi ako mamamatay. Hindi. Doktor, nahulog ako. Nasira rin ang phone ko. Mag-isa na ngayon ang asawa ko sa OBGYN para sa check-up. Natatakot ako na baka natatakot siya. Pwede mo ba akong dalhin doon? Alagaan mo muna ang sugat mo sa OBGYN department. Bawal pumasok ang mga lalaki. Siguradong nasa OBGYN department sila. Ngayon, kailangan kong makakuha ng matibay na ebidensya. Hindi pwedeng gaya ng dati. Nandito na lahat ng report. Tingnan ninyo mismo. Sabi sa report na ito 3 linggo ng buntis. Pero ngayong buwan, hindi man lang ako nakipagtalik kay Laoye. Kasalanan mo lahat ito. Magsalita ka. Magsalita ka. Kung hindi ka lang nagsuot ng proteksyon, paano ako mabubuntis ng anak mo? Huwag ka munang magpanik. Baka hindi masama ang batang ito. Hindi masama. Mabuti ba? Kung malaman ni Laoye, papatayin niya ako. Sa tingin ko ngayon, ang pagkakaroon ng batang ito ay maaaring mas makontrol si Laoye. Tama, ngayong si Fan Kyushi, natalunan ay wala na. Si Ye Xiaoxiao na lang ang natira. Siya, sa loob ng 10 araw o kalahating buwan, hindi man lang mabuntis. Kung malaman ni Laoye na dala ko ang kanyang anak, tiyak na iiwan niya ang ari-arian sa akin. Tama, iyon mismo ang ibig kong sabihin. Ikaw ngayon, nilulunok ang iyong pandidiri, pinakasalan mo ang matandang iyon. Para saan? Hindi ba't umaasa ka lang na mamatay siya ng mas maaga? Kapag namatay siya, makukuha mo ang ari-arian. Ngayon, tayo may batang ito. Hindi na natin kailangang maghintay ng ganoon katagal. Pero mayroon, si Ye Xiaoxiao, ang panggugulo na iyon. Tiyak na iiwan ni Laoye ang kalahati ng ari-arian sa kanya. Paano ito? Ikaw, sa panig ni Laoye, bumulong sa kanyang tainga. Ipakuha si Xiaoxiao sa akin. Sa ganitong paraan, pareho nating makukuha ang ari-arian.
Medyo matakaw ka, ha? Ito ay para sa pag-ibig. Nagsakripisyo ako ng kaunting alindog. Ano naman? Kayo'y masamang magkapareha. Sa halip na mag-alala tungkol sa ari-arian, bakit hindi isipin kung paano ipaliwanag sa aking biyenan ang sanggol sa iyong tiyan na 3 linggo na? Fan Kyushi, anong ginagawa mo dito? 3 linggo pa lang, malusog ang fetus. Sa pagkakataong ito, may report ako na may selyo ng ospital. Tingnan natin kung paano mo ito itatanggi. Ano? Nagpanggap ba ako ng sanggol o isinuksok sa tiyan mo? Fan, pakinggan mo ako tungkol dito. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo sa ninong mo. Tinawagan ko na sila. Ano? Pangangalunya at masasamang gawa. Gumawa ka ng lahat ng uri ng masasamang bagay. Sinasabi ko sa'yo, na ayon ng pamilya ay hindi kayang tiisin ang mga lalaki at babaeng nangangalunya. Patay ka na. Fan Kyushi. Fan. Ako, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo, okay? Pakiusap. Huwag kang sabihin sa ninong ko ang tungkol dito. Nagkaproblema lang ako. Naguluhan ako, sandali. Mapapatawad mo ba ako? Patawarin ka? Marami kang nagawang masamang bagay. Hindi mo mapakasalan ng asawa ko, kaya niligawan mo ang biyenan ko para sa pansariling pakinabang. Bah, Oo. Fan, talagang alam kong mali ako. Saktan mo ako. Sige, saktan mo ako, okay? Kumalma ka. Kyushi, ang lahat noon ay isang hindi pagkakaintindihan. Maipapaliwanag ko kay Laoye ng malinaw. Pakinggan mo ako. hindi ka nagkamali. Alam mong tapos ka na. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin. Sino ba ang nagsabi sa broadcast station, ayon sa mga patakaran ng pamilya mo? Ang paghingi ng tawad dapat magpakita ng sinseridad. Kailangan mong dilaan ang sapatos ng kabilang tao ng malinis. Saka lang ito nagpapakita ng tunay na sinseridad. Siya, humihingi ako ng tawad sa'yo. Okay. Pareho kaming nagluhod sa'yo. Fan, hindi ba iyon sapat? Ang bagay na ito. Anong problema? Kapag turn mo na, nahihirapan ka. Anong ginagawa mo? Kyushi, kahit gaano mo ako kamuhian, huwag mong saktan ang bata sa aking tiyan. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Nakikiusap ako. Ninang, Nakikiusap ako. Fan Kyushi, ikaw na naman. Liping, anong ginagawa mo? Tayo ka, Liping. Laoye, huwag mo akong istorbohin. Kyushi, pakiusap. Patawarin mo ako at ang aking anak. Kaya kong gawin ang kahit ano. Ikaw at ang iyong anak. Dinadala mo ang anak ko. Tayo na. Ah, Dienan. Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ang batang iyon ay kay Shiliping at Zhangzi. Bastardo. Nilunok lang niya ang medical report. 3 linggo pa lang ang bata. Alam niya, buntis ako sa iyong anak. Ang sanggol ay 2 buwan na. Galit siya. Gusto niyang patayin ako at ang aking anak. Ninong. Pinayuhan ko si Fan noon na huwag kumilos ng padalos-dalos pero ayaw niyang makinig. Sinaktan niya kami at pinaluhod kami. oh. Ikaw na bastard, Fan Kyushi. Anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay? Nasasaktan mo ang aking pamilya. Taday. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyayari. Hindi pa alam? Gusto niyang putulin ang angkan natin. Umalis ka sa harapan ko o sasaktan din kita. Sa tingin mo ba? Iyo ang batang iyon. Narinig ko sila. Plano nilang gamitin ang batang iyon para manloko ng iyong ari-arian. Ano? Laoye, ako, Shiliping ay hindi kailanman naging pera ang habol. Wala akong interes sa ari-arian ng iyong pamilya. Gusto ko lang protektahan ang ating anak. Liping, kahit anong mangyari, ang aking ari-arian ay may parte para sa iyong anak. Ang ibang tao ay huwag nang maglalaro. Kung sa tingin mo ay naghahasik ako ng gulo. Sa inyong kasal, gawin na natin ang paternity test ngayon. Gamitin ang katotohanan para patahimikin ako. Anong sinasabi mo? Anong paternity test?
Ano ang ibig mong sabihin? Lao Ye, hindi pa stable ang fetus. Hindi pwedeng guluhin. Shelly Ping, hindi ba sinabi mong sinisiraan kita? Ngayon ay maaari mo akong patunayan na mali. Tatay, tama, si Kyushi. Dumating na tayo sa puntong ito. Kailangan natin ng resulta. Walang gustong magkaroon ng gulo sa pamilya. Lao Ye, Liping, naniniwala ako sa iyo. Magpapa-paternity test tayo. Gamitin ang katotohanan para patahimikin sila. Shelly Ping, hindi mo maitatago ang katotohanan magpakailanman. Maghintay lang kayo saglit. Lalabas na ang report. oh. Tanungin mo ang sarili mo. Ako, si Liping, ay kasal na sa'yo ng maraming taon. Kailan ba ako gumawa ng masama sa iyo? At ngayon, nakikinig ka sa taong ito, puno ng kasinungalingan. Kung talagang inosente ka, bakit mo pakialam ang sinasabi ko? Aunt Ping, ginagawa namin ito upang malutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Wala sa atin ang gustong magtalo pa. Sige, tumigil kayo sa pagtatalo. Hintayin ang report at malilinaw ang katotohanan. Oh. Sa akin ang batang ito. Isinugal ko ang aking buhay para sa inyong lahat. Kung hindi, Oh. Ninang, Ano ito lahat tungkol? Liping, okay ka lang? Masama ang pakiramdam ng puso ko. Magiging okay ba ang sanggol? Umupo ka, umupo. Hindi ako makahinga. Hoy, Ninang! Ninang! Baka kailangan nating kumuha ng doktor. Alam mo, ikaw at si Ninong ay nagkaanak ng huli. Ang sanggol na iyan sa iyong tiyan ay isang mahalagang kayamanan. Iyan ang pamana ng pamilya Ye. Hindi namin pwedeng hayaang may mangyari. Mabilis, umalis ka. Tama ba? Mabilis! Oh, babalik ako bago lumabas ang report. Okay. Kalmahan mo lang. Sige, umalis ka na. Shelly Ping, niloko mo ako ng 2 beses. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ano ang balak mo ngayon? Ang silid ng report. Kailangan naming hadlangan ng report bago ito lumabas. Hindi pwedeng malaman nila. Tama? Uunahin nating sabihin na naantala ang report. Pagkatapos, mag-iisip tayo ng paraan. Ang report para kay Patient 24, si Liping, lalabas na ba? Dating na. Ano ang pagmamadali? Malapit na itong handa. Hoy, bilisan mo! Ibigay mo sa akin. Alam ko na. Kayo dalawa ay darating para hadlangan ang report. Maghihintay lang ako dito kasama kayo. Ano ang ingay na iyan sa labas? Ilang minuto pa, lalabas na ito. Kyushi, mali ako. Talagang mali ako. Nagkakaawa ka na naman. Hindi yan gagana sa akin. Hiniling ko sa aking biyenan at kay Xiao Xiao na pumunta para samahan ka, Shelly Ping. Jiang Zhe. Tapos na kayo. Hindi iyan. Ikaw na taksil na babae. Nagtatago ka ng mga bagay sa akin. Ang batang ito sa akin ba o hindi? Hindi, kami. Sila ay may sala. Natagpuan ko silang sinusubukan na harangin ang ulat. Kaya sila nagsimulang magmakaawa sa kanilang mga tuhod. Ikaw at si Zhang Jie ay may relasyon. Lao Ye, makinig ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Lao Ye, kilala mo ako. Wala sa pagitan namin niya. Hindi ko gagawin anumang bagay na ipagkanulo ka. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Kung hindi, hihiwalayan kita. Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Mamamatay na lang ako. Si Zhang Zhe, lahat ng ito ay kanyang ideya. Napilitan din ako. Hoy, hindi! Ikaw, ano ang sinasabi mo? Sinisiraan mo ako. Ito ang lahat ng pinagawa mo sa akin. Ikaw, hindi mo na pananagutan ngayon? Nasaan ang konsensya mo? Ako hindi kita makausap. Puta ka. Kyushi, alam ni Tita Ping na mali siya. Pakitulungan si Tita Ping na ipaliwanag ang mga bagay. Noong ikaw ay naging malupit sa akin, naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Tatay, ngayon nasasayo na kung paano haharapin ito. Puta kang pabago-bago. Papatayin kita. Sino sina Ye Guangkun at Xie Liping? Lumabas na ang ulat. Nars, sa akin ba ang bata? Ikaw ba si Ye Guangkun? Ah, Lumabas na ang ulat. Hindi sa'yo ang bata. Hindi natatago ang kasamaan sa langit. Si Liping, Jiang Jie. Ang relasyon ninyo ay tuluyan ng nahayag. papatayin ko kayong dalawa.
Papatayin kita. Papatayin kita. Wala akong ginawa kundi mabuti sa iyo at niloko mo ako. Kyushi, bugbugin ang mag-asawang ito na naglalagay sa relasyon. Sige. Fan, pag-usapan natin ito. Noong nasa baryo pa, noong sinubukan mo akong patayin. Gusto mo bang makipag-usap noon? Oy! Fan, huwag. Tigilan mo ang pagsuntok. Matapos mo akong tawaging talo sa loob ng mahabang panahon. Fan, tigil ka na! Ako, iyan na babaeng iyon na nang-aakit sa akin, kaya ako naguluhan. At ikaw? Sa lahat ng mga taon, naging maayos ako sa iyo. Pero laban ka sa akin, sinusubukang paghiwalayin kami ni Xiao Xiao. Ikaw ay isa ring walang kwenta. Ikaw? Sinaktan mo ako. Kung may mangyari sa sanggol sa tiyan ko, kaya mo bang panindigan ang mga kahihinatnan? Anong karapatan mayroon ka upang magdala ng anak sa labas at makipagtawaran kay Kyushi? Ang sanggol na ito, kaya ko lang itong bitawan at kaya ko pa ring manganak sa iyo, Lao Ye, ng isang anak. Wala ka bang hiya? Manganak ng anak para sa akin? Gusto ko ba isang puta tulad mo? Ayaw mo sa akin? Sa tingin mo, maliban sa akin, may babaeng magpapakasal sa iyo at manganak ng anak para sa iyo? Walang hiya. Kung gusto mo akong palayasin, kailangan mong panindigan ang panganib na walang tagapagmana ang pamilyang Ye. Sa iyong pamilyang Ye, ngayon, maliban sa akin, walang makapagpapatuloy ng lahi. Ay naku, may kalamangan siya. Sa ganitong paraan, tiyak na mag-aatubili ang biyenan. At ikaw, kahit na ano man ako, mas mabuti pa rin ako kaysa sa isang manok na hindi makapangitlog. Isang lalaking hindi magkaanak, ano ang kaibahan sa isang yunak? Tama ka. Fan Kyushi hindi magkaanak. Hindi mo ito anak, ang susunod. Ang susunod ay iyo. Hayaan mo akong manganak ng isang lalaki para sa iyo. Siya ang magiging karapat-dapat na tagapagmana. Kung mabibigyan ko si Xiao Xiao ng kumpletong pamilya, hindi na magsasalita si Xie Liping ng kalokohan dito. Ye Guangkun, pinapakinggan mo pa ang paninirang puri ng babaeng iyon. Ako. Si Fan Kyushi ay hindi magkaanak. Pero hindi kita hahayaan. Ikaw na demonyo, nadungisan ang aking tayo. Ye Guangkun, ikaw. Ayaw mo talaga ng anak na lalaki? Demonyo, ikaw at ang bata sa iyong tiyan, lumayas kayo. Ang kayamanan ng pamilya ko, kung bibigyan kita kahit kalahating sentimo, tamaan ako ng kidlat. Ang pera ko ay mapupunta lang kay Kyushi at Xiao Xiao. Huwag mo nang asahan. Ang bagay na ito, ipagpapatuloy ko hanggang dulo. Hintayin mo ako. Hindi pa ito tapos. Guangkon, anong nangyayari? Hey, nabulag ako. Nagtiwala ako sa dalawang iyon na walang kwenta. Talaga. Hey, Tatay, huli na para makita sila ng malinaw. Simula ngayon, mamumuhay tayo ng maayos bilang pamilya. inisip ko ito buong gabi. Matanda na ako ngayon. Sa ilang araw pagbukas ng pabrika, ipapahayag ko na lang na kayo na ang pumalit. Lao, yes? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka sumusuko. Akala mo ba ang sinabi ko kagabi ay walang kabuluhan? Sabi ng tatay ko dapat kang umalis. Nandito ang mga tagabayan. Mas mabuti huwag kang magdulot ng gulo. Lao, ye, kasal tayo. Kailangan ba talaga maging ganito? Kawalang awa? Ninong, lumuluhod ako sa iyo. Bigyan mo lang kami ng isa pang pagkakataon. Mga luha ng buwaya. Para kanino mo iyan ipinapakita? Hindi aalis, ha? Huwag mong sisihin ako kung maging mahigpit ako. Tumigil. Lao, ye, sumama ako sa iyo sa loob ng maraming taon. Kahit wala kang puso, dapat may halaga iyan, diba? Ha? Desidido na ako. Hahayaan kong pumalit sina Kyushi at Xiao Xiao. Lumayo ka ng malayo. Kung maglakas loob kang bumalik, papatayin kita. Tapos na ngayon. Hindi lang tayo nakakuha ng pera. Wala pa akong matuluyan. Hindi iyon ang issue. Ang pinakaaalala ko ngayon ay wala na tayong pagkakataon na lasunin ang tangang si Fan Kyushi pa. Ito ay seryoso. Kailangan mong humanap ng paraan para makabalik sa tabi ni Lao Ye.
ituloy ang paglaslas kay Fan Kyushi. Huwag nating hayaang mabawi niya ang kanyang pagka-fertile. Wala nang atrasan. Gagawin ko si Fan Kyushi, isang ganap na yuno. May kilala ka ba na makakakuha ng gamot na nagpapawalang bisa sa lalaki ng tuluyan? Buiset. Mahal, sige, sikap pa tayo ng kaunti para magkaroon ng malaki at malusog na sanggol na lalaki. Kahit mahirap ang paggamot, sasamahan kita. Pasensya na sa paghihintay. Kaya ikaw ang manugang ni Amoye, Guro Fan. Tama ba? Masaya akong makilala ka. Director Long, kilala mo ako? Pumunta ka sa Ye Village para mag-volunteer na magturo. Nasusundan ko yon. Isang intelektual. Natulad mo, pumunta sa lugar, natulad niyan, nagtitiis ng hirap. Director Long, hindi ko lubos maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang sitwasyon sa Ye Village, narinig ko na rin yun. Piudal at mahigpit. At mas pinapahalagahan nila ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Kanina lang may tao sa ospital ay lihim na bumibili ng ipinagbabawal na gamot. Itong bagay na ito, iniimbestigahan ko. Director Long, ang taong iyon, babae ba siyang babaeng maarte ang pananamit mga 30? Ang tinutukoy mo ay talagang katulad ng nasa footage. Tingnan mo. Fan, hintayin mo lang. Sino ba naman mag-aakala? Nakatanggap ako ng hindi inaasahang bonus. Shelly Ping, kaya sa lahat ng mga taon na ito, pinakialaman mo ang katawan ko, binabago ito. Ngayon mayroon akong matibay na ebidensya. Director Long, ang video na ito ay napakahalaga sa akin. Maaari mo ba akong bigyan ng kopya? Laoye, Umalis ka. huwag kang umalis. Lumayo ka sa akin. Laoye, kailangan bang maging napakawalang puso mo? Tita Ping, sa edad mo, hindi ka ba pwedeng maging mas marangal? Tumahimik ka. Ito ay sa pagitan ko at ni Laoye. Anong ibig mong sabihin? Kung naaalala ko ng tama, pinalayas ka na sa pamilyang Ye. Hanggat hindi pa kami hiwalay, asawa pa rin niya ako. Ikaw, anong karapatan mong palayasin ako? Anong karapatan? Kailangan mo bang ipaalaala sa iyo? Niloko mo ang tatay ko, nakikiapit sa inaanak mo. Lahat nagkakamali. Bakit kailangan pang hawakan ang maliit na pagkakamaling ito magpakailanman? Maliit na pagkakamali? Sa tingin mo ang pangangaliwa at pagbubuntis ay maliit na pagkakamali? Ano ang malaking pagkakamali? Ang bigyan ng tatay ko ng ilan pang sungay? Ikaw, Masamang babae. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Kung maglakas loob ka pang pumunta muli sa pamilya naming Ye, hindi lang basta itatapon sa isda na ganoon kasimple. Laoye. Aba, Fan Kyushi. Naging magaling ka na. Nakikialam ka na sa mga gawain ni Laoye. Sa kakayahan, hindi ako kasing galing mo. Sa likod ng tatay ko, binigyan mo siya ng sungay sa loob ng maraming taon. Sasabihin ko ulit, bata at maganda ako ngayon. Ang makuha muli ang puso ni Laoye, oras na lang. Kapag nangyari iyon, marami akong panahon para magkaanak sa kanya. Hindi tulad mo, ang kapon ay kapon. Iyon ay isang katotohanan. Kapag nabigyan ko si Laoye ng anak na lalaki, kung sino ang magpapalayas kanino hindi pa tiyak. Hanggat hindi nalulutas ang isyu sa pag-aanak, si Shelly Ping ay patuloy na magdudulot ng gulo. Hindi na natin siya dapat hayaang magtagumpay. Mahal, huwag mong sayangin ang oras mo sa babaeng iyan na baliw. Ang galing mo. Siya ay nagpupumilit lang ng walang saysay. Pero, sinabi mong ang galing ko kanina, anong ibig mong sabihin doon? Nitong mga araw na ito umiinom ako ng gamot na inireseta ni Director Long. May nararamdaman akong iba. Subukan natin. Okay? Ang sama mo. Anong sinasabi mo? Nahihiya ka? Sige, bilisan natin. Huwag hayaang si Shelly Ping mauna sa atin. Oh, anong ginagawa mo? Pinaiinit mo ako ng sobra.
Bakit mo ako tinakasan pagkatapos mong asarin? Hindi pa ako naliligo. Wala akong pakialam doon. Kailangan nating mag-practice. Paano kung mag-practice tayo habang naliligo? Kayo, araw-araw kayong maingay sa oras na ito at wala pa ring napipisa na itlog. Nakakainis. Yeah. Ang lakas ng loob mong bumalik. Naniniwala ka ba? Huwag kang bastos. Hindi mo ba naiintindihan? Akala mo ba hindi ako nananakit ng babae? Kung saktan mo ako, mamaya papakawalan kita para makapagpahinga ka. Umalis ka dito? Kahit wala kang pakialam sa akin, isipin mo naman ang bata sa tiyan ko. Sino ang nakakaalam kung kanino yan? Wala akong pakialam doon. Ang bata sa tiyan ko, kanino pa ba? Siyempre sa iyo. Noong nakaraang araw, pumunta ako ulit sa ospital at nagpa-test. Ang unang resulta ay pinalitan ni Fan Kyushi. Ang resultang ito ay nagpapatunay na ang bata ay sa iyo. Gusto ko talagang mapalawak ang angkan ng Ye para magkaroon ka ng tagapagmana. Ngayon, hindi na ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Kung nagsisinungaling ako, bakit ko ipapanganib ang buhay ko para pumunta sa bahay mo? Nag-aalala lang ako baka maagaw ang ari-arian mo ni Fan Kyushi. Gusto ko lang ng kapayapaan ngayon. Umalis ka. Ye, Umalis ka. yes. Papayag ka bang umalis ako? Mayroong sertipiko mula sa ospital. Totoo ang resulta ng paternity test na ito. Siyempre totoo iyan. Ye, talaga bang ibibigay mo ang ari-arian kay Fan Kyushi? Dati akong nangako sa harap ng mga kapitbahay. Kung hindi ko tutuparin, ano ang sasabihin ng mga tao sa akin? Oh, sino ba ang nagmamalasakit sa sasabihin nila? Nag-aalala lang ako na pagkatapos kong mawala, na itong si Fan Kyushi ay aapiin si Xiao Xiao at walang magtatanggol sa kanya. Aagawin niya ang iyong ari-arian. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi ko naman siya pwedeng paalisin na lang, di ba? Isa sa 10,000? Paano kung mangyari iyon? Kung mayroon tayong lehitimong dahilan para paalisin siya. May 3 gawaing hindi makadiyos. Ang walang tagapagmana ang pinakamasama. Kung malalaman na si Fan Kyushi ay hindi makakabata, hindi ba iyon pandaraya sa kasal? Tama iyan. Anong silbi ng pagiging mabuti na sa akin kung hindi siya makakabata? Paano kung isang araw kapag wala ako, aapiin niya ang aking anak na babae? Si Xiao Xiao ay masyadong prangka. Siya ay naumaling kay Fan Kyushi. Oh, kunin mo itong gamot at ilagay mo sa kanyang pagkain. Unti-unti, ang kanyang pagkalalaki hindi nagagana. Pagkatapos, ang iyong anak ay magiging sabik na iwan siya. Ye Guangpun. Akala ko nagbago ka na. Pero sa huli, naninindigan ka pa rin sa panig ni Xie Liting. Uy, Kyushi. Halika, umupo, umupo. Ito si Director Long ang dietary prescription na ibinigay niya sa akin. Si tatay ay espesyal na gumawa ng sabaw na ito para sa iyo. Mabuti ito para sa iyong kalusugan. Gabi na. Si tatay ay personal na nagluto. Salamat. Uy, pamilya tayo. Hindi na kailangan ng formalidad. Itinuturing ka na ni tatay bilang aking sariling anak. Siyempre gusto kong maging mabuti sa iyo. Halika, kainin mo habang mainit. Ayos ka lang ba? Napakainit. Nakakapaso.
Hindi nagbabago ang leopardo ng kanyang mga tuldok. Sabi ng bibig itinuturing akong sariling anak, sa likuran ko nagbabalak siyang sirain ako. Yegwang Kun, binigyan mo ako ng 1 pulgada, ibibigay ko sa iyo ang 1 milya. Mula ngayon, wag mo akong sisihin kung ako ay bastos. Ikaw, itong bata, paano ka naging ganyan kapabaya? Nakakapaso? Ang mga sangkap ay mahal. Pasensya na, tatay. Ubusin mo. Yegwang Kun, ngayon ay matitikman mo ang sarili mong gamot. Tapos na. Sigurado ka bang hindi niya nalaman? Ininom iyon ng tangang iyon. Lahat. Walang paraang napansin niya. Mahal, mag-umpisa na tayo. Darating na, mahal. Ay, Anong nangyayari? pagod ka ba? Tigilan na natin ang gabi. Hindi. Mahal, alam mo noon, sinabi mo na ako ay talagang mahusay. Okay lang. Maliit at malambot, kaaya-aya pa rin. Ang galing mo. Hindi ko rin alam kung ano ang mali. Ito, bigla na lang. Uy, mahal, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Uy, marami pa tayong maraming oras. Dahan-dahan lang ha. Fankyushi, sinabi ko sa iyo. Ibibigay ko sa pamilya Ye isang legal na tagapagmana. Tungkol sa iyo, ikaw na bating, magpaalam ka na sa mana. Mahal, ano iyan sa kamay mo? Mahal, buntis ako. Ano? Talaga? Paano magiging peke? Tignan mo. Buntis? Magiging tatay na ako. Kamakailan, nasusuka ako. Kaya, nagpatingin ako ngayon. Lahat ng pagod ay hindi nasayang. Ang galing. Huwag saktan ang sanggol. Okay, magiging malumanay ako. Napakagandang balita, dapat tayong magdiwang. Sasabihin ko kay tatay. Uy, teka, mahal. Anong ginagawa mo dito? Ito ang bahay ko. Bakit hindi ako pwedeng nasa bahay? Bahay mo? Pinalayas ka ng tatay ko. Ang lakas ng loob mo bumalik? Hoy, kailangan kong itama ang isang bagay. Hindi pa kami diborsiyado ni Lao Ye. At nakiusap si Lao Ye na mag-ayos kami. Kaya sa legal, nanay mo pa rin ako. Magpakita kayo ng respeto. Ikaw, Anong ginagawa mo? Fankyushi, tigilan mo ang asawa mo. Tunay nga, iisang kama, walang dalawang uri ng tao. Ang kahiya-hiya. Alam ng buong nayon. Niloko mo ang biyenan mo. Sino ang kahiya-hiya? Hindi pa sigurado. Mga salita lang kayo. Talagang hindi ko kayang pakialaman ng isang bating tulad mo. Kalokohan. sino ang tinatawag mong bating? Pantayan mo ang bibig mo. Ang sino mang hindi magkaanak ay isang bating. Anyway, ako at si Lao Ye ay maraming oras pa para magkaanak. Sa tingin ko, dapat. Munang alagaan mo ang bata sa tiyan mo. Pag-usapan natin mamaya. Ang bata, inamin ni Lao Ye, hindi niya ito anak. Ang ganitong pakiramdam ng kaligayahan at kasiyahan, ang isang bating tulad mo hindi kailanman mauunawaan. Sa totoo lang, kaming QC ay... Sa puntong ito, hindi pwede malaman ni Shilly Ping. Tuwing gabi, masaya kaming dalawa ni Xiao Xiao. Ang kaligayahan ay higit pa sa mayroon ng iba. Mas mabuti kaysa sa patay na punong hindi namumulaklak. Titingnan ko kung gaano katagal mo ito kayang ipagpatuloy. Bakit hindi mo hayaan akong ipahayag ang pagbubuntis? Nakita mo ang sitwasyon, sila ay nasa liwanag, tayo ay nasa dilim. Kung malaman niya, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa atin? At ang direktor binigyan ako ng sikretong file. Kailangan nating maghintay ng tamang sandali. Kung mangahas si Shilly Ping na manggulo, hindi ko siya pakakasunduin. Binabati kita. Upo. Binabati kita. Binabati! Binabati! Salamat sa inyong suporta. Itong lalaki. Magaling, no? Hoy!
Nandito na ang kapitan! Upo. Upo at kumain. Binabati kita, Kyushi. Kapag pumalit ka na kay Laoye, saka huwag mong kalimutan na pangunahan ang mga taga-nayon sa kaunlaran. Ah, Kapitan, huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko bibiguin ang inaasahan ng lahat. Mula ngayon, kailangan na nating tawagin si Guro Fan Amo Fan. Isa-isa lang. Kain na. Masarap yung putahe. Si. Tara. Ano bang pinag-uusapan ninyo ng masaya? Narito na siya, gaya ng inaasahan. Tingnan ko. Kung anong mga pakulo mo. Hindi ba sila nagdiborsyo? Bakit nandito siya? Pasensya na, nabiguin ka. Ang damdamin sa pagitan ko at ng aking Laoye ay maayos naman. Hoy, narinig ko ba ng mali? Bakit siya hindi pa man lang nagmana ng ari-arian at iniisip na niya na siya ang amo? Hindi ako maglalakas loob na magkaroon ng ganyang mga maling akala. Pero alam ng mga taga na yon. Kung tutuusin, ang mga mata ng tao ay matalas. Sino ang mabuti at sino ang masama, ay malinaw nilang nakikita. Si Kyushi ay bata at may kakayahan, at may kaalaman. Ang pagmamana niya ng ari-arian ni Laoye ay angkop naman. Sa tingin ko, Sa lohikang iyan, bawat amo sa mundo dapat ibigay ang kanilang mga negosyo sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang negosyo ng pamilya ay dapat manahin ang sariling mga inapo. Gaya ng inaasahan, ginagamit ang lahat ng pakana, bumabalik sa tabi ni Ye Guangpun. Ay para sa ari-arian ng pamilya Ye. Laoye, bilang kapitan, hayaan mong sabihin ko ito. Ang pakikipagbalikan mo sa babaeng hindi tapat ay talagang nakakahiya. Dahil nakipagbalikan ka sa kanya, mula ngayon, siguraduhin mong turuan mo siya na siya ay hindi dapat maghangad ng iyong mga ari-arian. Kapitan, huwag mong sabihin yan. Humingi ng tawad sa akin si Liping. Bukod pa riyan, ang anak na dala-dala niya ay akin. Ang aking biyenan ay naloko na naman, gaya ng inaasahan. Ngayon, gusto kong mag-anunsyo ng isang bagay. Pagkatapos ngayong gabi, lahat ng aking ari-arian ay pamamahalaan ni Liping. Ano? Tatay, hindi mo ba naaalala ang ginawa niya sa atin noon? Lahat nagkakamali. Si Liping ay gustong magbago. Bakit hindi mo na lang bitawan? Ye Guangpun, talagang nababaliw ka na. Xiao, ikaw, bilang babae, dapat tumutok sa pagiging mabuting asawa at ina. Huwag kang makialam sa mga usaping pampamilya. Anong panahon na ito? Nagbebenta ka pa rin ng lumang feudal na ideya. Bukod dito, ang asawa ko, kaysa sa bata sa tiyan mo, ay higit na karapat dapat sa mana. Tigilan mo na ang kakasabi tungkol sa bata. Kayo, mag-asawa, walang ginagawang produktibo sa buong araw. Kayo lang ang paulit-ulit na nagsasabi tungkol sa bata sa tiyan ko, hindi ba? Oh, ngayon naalala ko. May nagawa kayong produktibo, may gusto kayo, pero walang kakayahan. Ikaw, Talagang hindi ka takot na kapag lumaki ang bastos na iyon, siya ay lalong hindi magmumukhang si Ye Guangpun. Kapag nangyari iyon, gusto kong makita ka kung paano ka pa makakalakad ng may dangal sa baryong ito. Bantayan mo ang iyong bibig. Pumunta uli kami sa ospital at sinabi nila na ang bata ay akin. Eksakto. Ye Guangpun, akala ko dati naulol ka na lang. Pero ngayon malinaw na sa akin. Ikaw ay isang ganap na sunod-sunuran. Dapat mong palitan ang iyong apelido sa Ye. Dahil berde ka sa pagkakakorni. Sino ang tinatawag mong corny? tatay, kumalma ka. Hindi mo ba talaga makita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa iyo? Ikaw na mapang-asar na bata. Liping buong puso ay nagpapatuloy ang angkan para sa akin. Iyon ang kanyang tungkulin. Hindi tulad yung dalawa na parang mga damong walang bunga at may lakas ka pa ng loob na tuksuhin si Liping. Mula ngayon, manatili ka sa bahay at alagaan ang aking hindi pa isinisilang na anak. Okay? Dahil ikaw ay aking anak na babae. Ang maliit na halagang ito ay para sa gastos sa pamumuhay. Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Ang makita ka lang ay nagagalit na ako. Tama na. Pwede mo akong guluhin. Pero hindi ang asawa ko. Anong ginagawa mo? Dapat ako ang magsabi niyan sa iyo. Bitawan mo ako.
Sabi mo ikaw ay ang tatay ni Xiao Xiao. Ngunit sa lahat ng mga taon na ito, ang iyong mga aksyon. Kumilos ka ba na parang isang tatay? Kyushi, anong ginagawa mo? Kumalma ka. Lao Ye, tingnan mo siya. Huwag kang magulo. Iwasan mo ang mga kamay mo sa akin. Buntis ako. Kung maglakas loob kang saktan ako, tatawag ako ng pulis. Sabi mo lang. Hindi nirerespeto ni Xiao Xiao ang dalawa sa inyo. Tama ba? See? Ang mga pagkakamali ni Xiao Xiao. Bilang asawa niya. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa sa ngalan niya. Ang unang basong ito ay para sa aming dalawa sa pagpapakumbaba sa harap ninyo. Sa hindi paggising ng inyong konsensya. Ako ay nagkasala. Ang ikalawang basong ito ay para sa pag-insulto sa inyong mahal na anak. Humihingi ako ng tawad. Nais ko na sa hinaharap. Isang mapagmahal na ama at anak na may paggalang at maraming ako. Ang ikatlong baso ay para sa aking pakikialam. Humihingi ako ng tawad. Dahil talagang hindi ko inaasahan na ikaw ay ganoon kalawak ang kalooban. Kahit na nandaraya ang iyong asawa, kaya mo lang itong tanggapin. Napakalawak ng isip. Itong basong ito, iniinom ko para sa iyo. Itong huling baso ay para sa aking pagiging hindi karapat-dapat na maging bahagi ng inyong pamilya. Pagkatapos ng inuming ito, mula ngayon, humahantong na tayo. Lumayo ka sa akin. Xiao Xiao, tara na. Magiging mabuti ako sa'yo mula ngayon. Siya, tara na. Walang saysay na manatili pa sa bahay na ito. Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano? Gusto mo bang manatili kami? O mayroon ka bang mga huling sasabihin? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa nakatatanda? Lao Ye, kung gusto nilang umalis, hayaan silang mawala ng malayo. Hindi kami takot. Tama. Huwag kang matakot sa walang kwentang iyon. Umalis na kayo. Kapag wala na kayo, buong puso naming aasikasuhin ang anak ko. Ang ibang tao ay hindi makakaranas niyan. Ang pamilya Ye namin ay masagana, maraming anak. Kaya lahat ng pera ng pamilya Ye mapupunta sa anak ko lang. Kung lalabas ka ng pintuan na iyan, tapos na tayo. Walang natitirang ugnayan. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Magsisi? Kung magsisi ako, luluhod ako at didila ng sapatos mo. Tara na. Bago ako umalis, may malaki akong regalo para sa inyo. Hindi kailangan. Wala kang magandang maibibigay. Isang sertipiko ng pagiging ama na may stampa ni Director Long. Ito ay ng batang iyan sertipiko ng kapanganakan. Naway, isang masayang pamilya. Ang bata ay kay Xie Liping at Sang Zi. Ano? Kung gayon, Lao Ye ay talagang isang ulol. Eksakto. Hindi. Lao Ye. Ito. Ay, kopya. Talagang naka-photoshop. Ang selyo ng ospital, peke rin ba? Hindi iyan tama. Naaalala kong sinuhulan ko ang NARS para sirain iyon. Ang hustisya ay may mahabang braso, maaring ma-access ni Director Long lahat ng tala ng ospital. Ibinigay na niya sa akin ang orihinal. Itong orihinal. Ibibigay ko ito sa iyo. Tandaan mong i-frame at isabit sa itaas ng iyong kama. Gurufan, nakuha ko ang mga tala ng ospital. At natagpuan ang resulta ng pagsusuri para kina Xie Liping at Zhang Jie mula sa araw na iyon. Hindi siya anak ng biyenan ko. Ang pinakaayaw ko ay ang mga basurang mag-asawa, immoral at masasama. Fan, itago mo muna ang resultang ito. Kung sakaling si Amo Ye ay magkaproblema, baka maging kapaki-pakinabang ito. Director Long, maraming salamat.
Ito ay may selyo ni Director Long, personal na selyo. Ngayon wala nang pagkakamali. Tama ba? Ang masamang babae ay dapat ilagay sa kulungan ng baboy. Dati siyang hostess sa KTV at ngayon, hindi magbabago ang Leopardo ang mga batik nito. Kasuklam-suklam. Hindi ka aalis dito ngayong gabi. Lao Ye, Huwag kang umalis. Huwag mo siyang pakawalan. Huwag kang umalis. Lao Ye, hindi totoo to. Shelly Ping, mula sa iyo. Talaga kung nakita ang walang hiya ay hindi matatalo. Kung ako sa'yo, nakaluhod na ako. Wala kang awa. Anong mabuti sa'yo? Kung may mangyari na masama, ang pamilya mong Ye walang magiging supling. Talaga bang akala mo? Kailangan ng pamilya Ye ang marumi mong bagay para magpatuloy ang lahi. Ang batang ito. Ayaw ko na. Ipapalaglag ko. Maaari pa akong magkaroon ng isa pang anak para sa pamilya Ye. Ang susunod ay sa pamilya Ye. Talaga bang akala mo? Si Ye Guangkun ay maaari pang magkaanak ngayon. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Yung malaking sabaw na pampalakas noong gabing iyon, Bienan, ano ang pakiramdam mo ngayon? Ang sabaw na pampalakas? Kailangan kong sabihin. Kaya mo ba? Mas gusto kong gawin ito mismo. Yung malaking sabaw na pampalakas noong gabing iyon? Sa itsura ng mukha mo, mukhang naaalala mo na. Sinubukan mong gumamit ng gamot na pampabawag sa akin. May kasabihan. Ang masamang tao ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Ngayon ang baog ay ikaw. Sa lahat ng mga taon na ito, si Shelly Ping ay palihim akong nilalason, sinasabing, para alagaan ang aking kalusugan, ginawa niya akong baog. Kung hindi dahil kay Director Long na nag-imbestiga para sa akin, mananatili akong walang alam. Tita Ping, wala tayong sama ng loob. Bakit mo ginagawa ito sa atin? Kamakailan, para pilitin akong umalis sa pamilya Ye. Lalo siyang lumala, dinagdagan ng dosis. Para gawin akong ganap na, mawalan ng kakayahang magkaanak. Hinimok kanyang saktan ako. Naku, nalaman ko, ang iyong plano ng maaga. Ang mangkok ng tonic soup noong gabing iyon, ang ininom mo, ay para sana sa akin. Hindi. Hindi. Ikaw na pokpok. Sinira mo ako. Ikaw, paano mo ako masisisi? Sumang-ayon ka ring saktan siya. Hindi naman kita pinilit inumin iyon. Ginawa mo akong baog. Ngayon, para na akong iuno ko. Ikaw na bruha. Sasakalin kita. Kahit sakalin mo ako, wala kang ebidensya na ako ang may gawa. Ito ay isang bawal na sangkap. Ngayon may matatag tayong ebidensya. Ano pa ang masasabi mo para tanggihan ito? Ikaw, Gaga. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga babae ang pinakamakamandag. Lao Ye, walang awa. Patayin siya. Oo, patayin siya. Patayin siya. Ako, ang tiyan ko. Patayin siya. Kumalma kayo. Patayin siya. Lahat kumalma. Kumalma. Yushi, paano kami makakalma? Itong Gaga, marami siyang masamang ginawa. Karapat-dapat sa kanya. Si Shelly Ping ay lumabag sa batas. Ang mga autoridad ang hahawak nito. Kung gagamit tayo ng karahasan ngayon, tayo mismo ay lumalabag sa batas. Tama si QC. Ang tanging bagay na dapat gawin ay maghintay sa pulis. Nasaktan mo ang sanggol ko at ni Lao Ye. Hindi kita patatawarin. Mapapatunayan ko, ang batang iyon ay hindi kay Ye Guangkun. Bukod dito, ang mga kahina-hinalang bagay na ginawa mo, nai-report ko na sa pulis. Ang iyong kasabwat na si Zhang Ze ay nakatakas. Mag-isip ka mabuti kung paano mo ipapaliwanag sa pulis. Hindi ko anak iyan. Hindi ko anak iyan. Nalaglag. Na-sterilize. Nalaglag. Na-sterilize. Na-sterilize. Nalaglag. Na-sterilize. La 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 la. Ang lahi ng Ye ay patay na. Mahal, may magandang balita ako. Ang pamilyang Ye ay tapos na. Buksan ang champagne. La 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 la. Xiao, umalis na tayo. La la la. Ang lahi ng Ye ay patay na. Walang tagapagmana.
Sa puntong ito, ikaw mismo ang may gawa nito. Sa totoo lang, noong gabing iyon, sina Xiao Xiao at ako ay nalaman na naming buntis siya. Pero, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi. 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 Apo ko? Mga taong tulad mo, hindi karapat-dapat maging lolo ng anak ko. At gaya ng sinabi namin kanina, puputol na kami ng ugnayan. Ang bata ay apelido ay Fan. Jay, grabe ang pagkadismaya ko sa iyo. Kyushi, mali ako. Mali ako. Mali ako. Kyushi, Anong ginagawa mo? hindi ka maaaring umalis. Kung aalis ka, wala na akong matitira. Kyushi, Ang sinabi ko sa iyo ay napakalinaw. Tapos na tayo. Kyushi, ano ang kailangan kong gawin para manatili ka? Bibigyan kita ng pera. Pera. Kanina lang, aksidente kong nasaktan si Xiao Xiao. Binato mo rin ako ng pera. Babayaran kita ng 10 beses. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Shiyushi. Kailanman ay hindi nagmalasakit sa pera mo, kaya ang paggamit niyan ay hindi magdadala sa iyo kahit saan. Jay, nagsimula na kami mag-empake para lumipat. Kyushi. Kung aalis ka, ang pamilyang Ye ay walang tagapagmana. Kyushi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking buong kayamanan. Kung ayaw mong tumira sa probinsya, bibilhan kita ng bahay sa lungsod. Kyushi. Kyushi? Ingatan mo ang sarili mo. Sa natitira mong buhay. Kyushi? Kyushi. Kyushi. Saan ka pupunta? Nakapagdesisyon na ako. Aalis ako ngayon. Huwag ka muna umalis. Pwede mo ba akong pakinggan sandali? Mahal, 2 pangungusap lang. Makinig ka. Gagawin ko ang sasabihin ng asawa ko. Kyushi, pabor naman. 2 bagay lang ang sasabihin ko. Sige, sabihin mo. Basta, nakapagdesisyon na kami. Magagalak ka sa sasabihin ko. Ano ang gagawin mo diyan? Binili ko ito sa lungsod. Ilang bahay. Ibibigay ko lahat ito sa iyo. Sabi ko sa iyo, ayaw namin ang mga iyon. Lahat ito ay mga property sa school district. Mula elementary hanggang high school. Pagdating ng panahon, ang apo ko ay maaaring lumipat-lipat sa kanila. At ito ang aking kasunduan sa paglipat ng ari-arian. Matanda na ako. Hindi ko kailangan ng perang ito. Ibinibigay ko na lahat ito sa iyo ngayon. Makakatulong ito sa mga bata sa hinaharap. Hindi mo ba iniisip na ikaw ay nagiging katawa-tawa? Shiyushi? Shiyushi? Alam kong karapat-dapat akong mamatay. Matanda na ako at nalilito. Nabulag ako. Pero alam kong mali talaga ako. Kyushi? Tatay, kumalma ka. Shiyushi? Mahal? Basta wag kang aalis. Ibibigay ko sa iyo lahat ng aking ari-arian. Ang masamang babae na iyon ay sinira ako ng ganito. Ngayon wala akong hinihingi. Kyushi. Ang tanging kahilingan ko ay na ang ating pamilya ay manatiling magkakasama. Kyushi. Tumayo ka muna. Pwede kaming manatili. Pero kailangan nating linawin ang ilang bagay. Sige. Nakikinig ako. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Naglakas loob ka pumunta dito. Isang takas ka na ngayon. Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Naglakas loob ka pumunta sa bahay namin? Noong nakaraang pagkakataon, hindi kita pinatay. Iyon ay dahil naawa ako sa iyo. Baliw ka ba? Hindi mo ba kinamumuhian si Fan Kyushi ang pinaka? Anong ginagawa mo? Si Shirley Ping ay umamin na ang iyong sadyang pagtatangkang patayin ako. Si Shirley Ping, siya. Si Shirley Ping ay ngayon arestado na. Ngayon dapat sumuko ka na rin. Ako ngayon ay isang taong walang tirahan. Natutulog ako sa ilalim ng tulay. Hinahabol ng mga pinagkakautangan. Tiniis ko ang paghamak ng lahat. Ano pa bang pakialam ko? Ikaw ang may kasalanan nito. Jiangze,
Wala ka bang hiya? Ikaw ang walang hiya. Kung hindi dahil sa'yo, itong Yunach na ito, sana ako na ang naging manugang ng pamilya Ye. Tatayo ba ako dito para makinig sa'yo na inuutusan ako? Tumahimik ka. Kung sino man ang hindi karapat-dapat, ikaw itong scumbag. Ang manugang ko ay si Fan Kyushi lamang. Ikaw matandang bastard. Huwag mong kalimutan. Noon, minamaliit mo rin si Fan Kyushi. Baliw ka. Noon iyon. Huwag mong subukang maghasik ng gulo sa pagitan ko at ng manugang ko at ang perang dinaya mo sa akin noon. Ngayon, iluwa mo lahat. Ang perang iyon ay para lang sa manugang ko at sa apo ko. Naiintindihan mo, di ba? Maging matalino ka at bayaran mo na ang pera at umalis ka. Kung hindi, hindi kami magiging mabuti sa'yo. Bakit? Isang Yunach ang magiging masaya. Ang kaligayahang ito ay dapat lahat ay sa akin. Fan Kyushi, kung hindi ko ito makukuha, hindi mo rin ito makukuha. Fan Kyushi, ang hindi ko makukuha, hindi mo rin ito makukuha. Hindi. Tatay, Ako. Hindi. Bumangga siya sa akin. Ako. tatay. Tatay, okay ka ba? Tatay? Sino ba ang mag-aakala na ang matanda ay talagang protektahan tayo kinuha ang kutsilyo para sa atin? Tatay, babantayan ko siya. Tumawag ka ng ambulansya. Siya. Huwag na. Bitawan mo ako. Ano ang sinasabi mo? Mamatay sa kamay ng taong ito, sulit ba? Hanggat ligtas ang aking pamilya, ang aking kamatayan ay sulit. Tatay, hindi mo pa natitikman ang kaligayahan ng pamilya. Hindi ka pwedeng mamatay. Kyushi, kanina lang, ikaw, tinawag mo akong tatay. Ikaw ba ay nagpapatawad sa akin? Kung mamatay ka ngayon, hindi kita kailanman patatawarin. Mahal, ikaw rin ba ay nagpapatawad sa akin? Tigilan mo na. Dadaling ka namin sa ospital. Ang cute ng apo ko. Si Lolo ay pupunta at magluluto para sa iyo. Mahal, pakiramdam ko. Napakasaya ngayon. Hanggat kaya kong makasama ikaw at ang ating anak. Lahat ay sulit.